Narito na ang mga balitang kailangan niyong malaman sa Pangasinan. DPWH Secretary Dizon, popondohan ang tulay na 8 taon nang itinatayo. Pagkakagawa ng Binalonan Lawak Villasis Bypass Road, pinuri ni DPWH Secretary Dizon. Secretary Dizon namangha sa redevelopment ng Pangasinan Capitol Complex. At Pangasinan Governor Gico III, patuloy ang paglilibot para maghatid ng serbisyong medikal. Unang ratsyada, batid ni Governor Ramon V. Gico III ng Pangasinan na malaki ang ambag ng mga daanan at tulay sa hanap buhay at pagpapadali ng araw-araw ng kanyang mga kababayan. Sa pagsisikap niyang matapos na ang mga nakatenggang tulay at kalsada sa probinsya, inilapit niya ang mga nakatenggang proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon. At nitong Pebrero, personal na binisita ng kalihim ang mga proyekto sa probinsya. Isa rito ang putol na tulay na magdudugtong sa bayan ng Santo Tomas at Villasis. 8 taon na itong ginagawa pero hindi pa natatapos dahil sa tingi-tinging mga pondo. Ito na yung naging kalakaran na may mga sinisimulang projects ang gobyerno, ang DPWH, na hindi tinatapos. Bakit hindi tinatapos? Kasi imbes na pondohan na ng todo yung proyekto para matapos na magamit na ng mga kababayan natin, gumagawa ng bagong mga proyekto. Siguro, para alam nyo na. Di ba? Para pagkakitaan. Tatapos naman talaga kung ibibigay lang yung sinasabi nating pondo. Ang problem po yung tingi-tingin pondo. Opo. Ipinangako ng kalihim ang pondo para matapos na ito hanggang 2027. Salamat, no? At matagal naming hinihintay ito. At least nakita niya first hand yung mga pangangailangan, no? At saka napakaganda kasi ang questions niya kaagad is magkano, achievable ba ito? Ito yung time frame, which is yun yung hinahanap natin, hindi yung mangangako lang. Pero ito kasi nakita ko very objective. Isa lamang ito sa mga proyektong kalsada at tulay na patuloy na tinututukan at hinahanapan ng pondo ni Governor Gico bilang pagtupad na rin sa pangako sa mga kababayan na mas maganda at mas magaling na Pangasinan. Bukod sa isang tulay, isa rin sa binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon noong Pebrero ang ginagawang Binalonan Lawak Villasis Bypass Road kasama si Governor Ramon Monmon Gico III at Congressman Ramon Monching Gico Jr. Kapag natapos ang kalsada, malaki ang pakinabang nito sa mga biyahero, lalo pat maaari nitong mapabilis ang biyahe patungong Manawag Church na isa sa mga pinupuntahan sa probinsya. Kinikwento sa akin ni Gov tsaka ni Kong na pati yung mga papuntang Manawag, mula Binalonan hanggang Manawag, pag natapos to, 5 minutes na lang. Can you imagine? Ngayon, 30 minutes. Kung matraffic pa, kung mahal na araw, baka abutin pa sila ng close to 1 hour. Pero pag natapos to, mag-exit ka ng TPLEX, papuntang Manawag, 5 minutes na lang daw. Naku, Diyos ko. Can you imagine yung ginawa ng mga kababayan nating pumupunta ng Manawag? Oh? Ang problema, pansamantalang naantala ang konstruksyon dahil din sa kakulangan ng ibinababang pondo. Kaya't pinangako ng kalihim na kukumpletuhin ang kailangang pondong kinakailangan. Well, napakaganda dahil mabibigyan yung mga kababayan natin ng sapat na daanan na sa destination mapupunta nila kaagad. Hindi kagaya ngayon na kung through itong MacArthur Highway napakahirap. Isa pa sa dahilan ng pagbibigay ng prioridad dito ni Secretary Dizon ay ang magandang pagkakagawa ng natapos ng parte. Ang kinis, parang asfalto na eh. Dapat ganyan ang quality. Hindi lang mabilis yung paggawa, yung quality maganda. Dapat ganyan. So, susundan na natin yung standard. Siyempre, ang galing eh. Target rin namang matapos at magamit na ang bypass road pagdating ng 2027. Nangako naman si Governor Gico III na patuloy niya susuyurin ang mga proyektong nakatengga sa Pangasinan para masiguradong mapopondohan ang pagtapos ng mga ito nang mapakinabangan na hindi lamang ng mga residente kundi pati na rin ang mga bisita.
Matapos ang inspeksyon sa dalawang proyekto sa Pangasinan, ang Capitol Complex naman ang binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kasalukuyang isinasagawa ang redevelopment ng complex. Kabilang sa pagpapaganda at pagpapaunlad sa lugar ang pagtatayo ng mga gusali para maging one-stop shop ng mga government agencies. Ipinagmalaki rin ng gobernador ang magandang view ng dagat, dancing fountain at reflective pool. Inayos din ang mga kalsada dahil target gawing walkable ang complex para sa mga nais mag-sightseeing. Ilan lamang ito sa mga pagbabago at development na inaasahan sa Capitol Complex. Nagpaabot naman ng pagkamangha at suporta si Secretary Dizon sa adhikain ni Governor Gico III na makapaghatid ng dekalidad at modernong serbisyo para sa mga Pangasinense. Mga programang pangkalusugan ang isa sa mga prioridad ng Administrasyong Ramon Monmon Gico III mula nang maupo bilang gobernador taong 2022. Personal niya mismong binibisita ang mga liblib na barangay para makapaghatid ng libre at dekalidad na serbisyong medikal. Kamakailan lamang, personal niyang inihatid ang libreng medical check-up at mga gamot sa mga kababayan sa iba't ibang barangay ng bayan ng Malasiki. Katuwang naman niya ang PhilHealth sa pagsusulong ng pagrerehistro sa PhilHealth Yakap at ang PhilSys para masiguradong mabigyan na ng national ID ang mga kababayan. Pangako niyang susuyudin pa ang buong probinsya para sa serbisyong ang galing.